Hello! At dahil nga po Sunday ngayon ay nagpunta itong best friend ko dito sa bahay kasi meron siyang inaabangang interview sa isang agency na papuntang Europe. At bago sila mag-interview ay syempre may exam muna na ganito, soldering. At ang alam ko talaga marunong siyang mag-solder. Akala ko naturuan siyang mag-soldering dun sa Taiwan pero hindi pala. So pumunta siya dito sa bahay para daw po magpaturo sa akin. Huwag ka mag-alala best friend, tuturuan kita. Pero hindi ko alam kung anong mangyayari sa turo ko sa'yo. Medyo naiinis nga ho siya diyan at yung soldering iron tip ko ay hindi masyadong umiinit kaya ang hirap. Pero wag nyo na hong itanong kung paano ko siya naging best friend kasi hindi ko rin ho masasagot kung paano ko siya naging best friend. Basta ang alam ko, ang salitang best friend ay malalim ho ang kahulugan at masasabi ko lang ho na hindi mo masasabing best friend ang isang tao kung wala kayong malalim na pinagdaanan. Kaunting background lang ho about sa friendship namin. Kami po ay nagkakilala noong 2015 sa Taiwan. Magkapareho ho kami ng company na pinagtatrabahuhan. Noong una ho, wala ho talaga akong kaibigan sa totoo lang. Nagpray ho ako kay Lord. Sabi ko kay Lord, Lord, bigyan mo naman ako ng kaibigan. Best friend ba? Na gusto ko po sana bakla. Pero hindi po bakla yung binigay niya sa akin. Mukhang bakla lang. Charot lang. At yun nga po, nung nagkakilala kami doon, hindi mo masasabing best friend agad pero sa dami ho ng pinagdaanan namin, lahat ng bagay, pinag-awayan na namin. Sobra ho kasi kaming magkabaliktad. Kumbaga, sobrang magkaiba kami sa isa't isa. Magkaiba ng hilig. Siya po madaldal, ako tahimik. What? Tapos, basta sobrang magkaiba po kami. Kumbaga sa magnet, negative at saka positive kaming dalawa sa magnet ha. Pero sa dami ng pinag-awayan namin, kami pa rin ang mag-best friend kahit papano. Medyo naglaylo na nga lang po nung nagkaasawa ako dahil syempre yung asawa ko na ang best friend ko. Pero best friend ko pa rin siya. Medyo hindi na kami nakapokus sa isa't isa kasi may asawa na nga ako. So, siya naman may trabaho at syempre may boyfriend din. Yun ang inaasikaso niya. Medyo hindi na kami nakakapag-update palagi sa isa't isa. Hindi katulad nung wala pa akong asawa na halos araw-araw magka-chat kami. Pero ngayon, nung may asawa na ako, bihira na yung once a week magkakumustahan baga. At yun, thank you kay Lord kasi kahit ba paano, ayaw talaga ako ni Lord mag-isa. Kasi binigyan po niya ako ng isang kaibigan na sobrang dami namin pinagdaanan as in. Nandun na iwanan ko siya sa bus station dun sa Taiwan. Nandun na nasasaktan ko siya, nasusuntok, nasisipa, lahat ho ata nang nangyari. Tapos nung ginantihan niya ako, grabe ho ang aking tampo talaga sa kanya nung nag-away kami. Ganun ho ata talaga ang magkaibigan. Hindi ko alam sa iba kung ganun. Pero kung kayo may best friend as in, ang salitang best friend ay sobrang lalim Kung kayo may best friend, magkwento naman ho kayo sa akin ng pinagdaanan nyo bilang mag-best friend. Kasi kami ng best friend ko, sobrang daming pinagdaanan, lahat pinag-awayan, as in lahat ng bagay pinag-awayan. Sobrang magkabaliktad ho kami sa totoo lang. Hindi ho kami magkapareho. Ganun ho pala talaga. Hindi binibigay ng Diyos yung kapareho mo. Hindi kayo magkiklik pag magkapareho kayo. Kumbaga sa magnet, negative at positive dapat.